Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share ng Word of God, ng aking devotion. Pero mananalangin po muna tayo. Hingi muna tayo ng karunungan, ng tamang puso at isipan, ng protection sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Maraming salamat ngayong umagang ito. Una, muli Ama, sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas yung aming katawan. Salamat po. Salamat din sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo pong buksan yung aming puso at isipan, yung aming tenga, O God, para maayos yung aming pakikinig at yung aming mapapakinggan ay lubusan namin maintindihan. Muli mo po kami bigyan ng karunungan, O God, knowledge and understanding, lalo na po ako, para tama at salita mo lamang po yung aking maibahagi ngayong umaga nito, Lord. Salamat din dahil naniniwala kami na narito ka po sa aming kalagitnaan sa pag-aaral ng iyong salita. Kaya tagumpay na naman po ang aming gawain ito. Salamat. Muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Bago po ako mag-share ng aking devotion, ang yayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo rin po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Nandito pa rin po ako sa unang aklat ni Pedro o First Peter, chapter 2 na po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Napag-aralan natin, na i-share ko sa inyo yung chapter 1, una yung isang buhay na pag-asa na itinuro sa atin na lagi natin pasalamatan ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag sa atin. Natutunan natin yan. Sobra tayong mahal ng ating Diyos. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na sabi rito na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, para sa ating lahat. Di ba meron tayong mamanahin doon sa langit na hinanda ng ating Diyos, no? Sa pamamagitan niya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Natutunan natin yan, napag-aralan natin yan na ipagkakaloob sa atin kasi nga mahal tayo ng Diyos. Ano man yung kasalanan nating nagawa, dahil ito ay ating pinagsisihan na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin nang siya ay ipako sa krus, no? Nalaman natin nang ipako sa krus ang ating Panginoong Hesus, namatay at inilibing, pero sa pangatlong araw muli siyang nabuhay, mga kapatid. Kaya buhay yung ating pag-asa. Kaya may buhay tayong may buhay tayong punong-puno ng pag-asa. Yan ang buhay natin. May pag-asa tayo. May pag-asang mapatawad yung ating mga kasalanan. May pag-asang maging maayos, masaya, masagana, payapa yung ating buhay. May pag-asa tayong makarating sa kaharian ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, at matanggap yung kanilang pamana sa atin sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus. Natutunan natin na yung
dito sa verse 13 na aking isinare sa inyo, yung paanyaya sa banal na pamumuhay. Kailangan natin maging banal dahil banal ang ating Diyos. Kaya dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Yan yung mga natutunan natin dito sa chapter 1, no? Basahin ko lang po ulit yung verse 13 ng chapter 1. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo, no? Maging tayo mga kapatid, sabi dito, mahinahon at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo, no? Ihanda yung ating mga isipan, sabi dito, para sa ating mga dapat gawin. Diba? Hindi yung sabi ko nga doon po sa ating pag-aaral, hindi tayo dapat padalos-dalos. Hindi tayo pabigla-bigla sa ating mga gagawin. Hindi tayo nagpapasya na, pwede na yan, bahala na. Hindi dapat po ganun kasi may Diyos tayong pwede nating hingan ng tulong. Pwede nating hingan ng karunungan para malaman natin yung tama at mali. Yan yung mga tinuturo sa atin. Hindi na tayo basta susuko sa buhay, no? Kung meron man tayong pagsubok dahil may Diyos, hindi na tayo mamumroblema, iiyak sa mga pagsubok, o anumang kakulangan natin sa buhay, dahil may Diyos na magbibigay, na magpapala sa atin. Yan yung mga tinuturo sa atin, yan yung paanyaya. No, ulitin ko lang yung pagiging mahinahon, mga kapatid. Hindi kagad nagagalit, hindi kagad naiinis, hindi kagad nagtatampo. Yan yung tinuturo sa atin ng ating Diyos. Lahat, wala na yung mga pangit na ugali, yung palasigaw, no? Yung palamura. Yan, dapat hindi na natin ginagawa yan. Kaya nga sabi, ihanda natin yung pag-iisip lagi. Sa lahat yan ng oras at pagkakataon, hindi lang minsan na nakahanda tayo. Pero dahil nga galit tayo, hindi. Ba't ako magiging mahinahon? Galit na galit ako eh. Ganyan. Kasi ikaw, ganyan-ganyan, no? Hindi na po tayo dapat ganyan. Dapat talagang sobrang mahinahon na tayo. Sobrang dapat payapa lagi yung ating puso, yung ating isipan. At syempre, number 1 na dyan, yung pananalangin, yung paghingi natin ng tulong, ng gabay sa ating Diyos. Para handa tayo sa lahat ng oras at pagkakataon na naman yung ating kaharapin sa buhay na ito. No, halimbawa, ngayong umaga, pagising mo pa lang, nag-pray ka na, nagbasa ka na ng Word of God, po. Tapos, pero meron pa rin talagang mga dumarating na hindi natin inaasahan na, halimbawa, sabihin na natin, temptation ng kalaban, na parang ginagalit ka, iniinis ka, yung mga ganyan. So, dapat handa tayo dyan, ready tayo. Hindi tayo dapat laging nagagalit, naiinis, nagtatampo, at lalong-lalo na hindi tayo dapat nagiging mayabang. Wala tayong dapat ipagyabang, wala tayong may pagyayabang sa ating Diyos dahil lahat ay galing sa Kanya. Kaya mamumuhay tayo ng tama, maayos, payapa. Po kasi may Diyos tayo. Siya ang bahala sa lahat. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen po. At dito po sa aking share sa inyo, dito nga po sa chapter 2, verse 1 hanggang 3 po yung aking share sa inyo ngayong umagang ito. Sabi dito, ang batong buhay at ang bayang pinili. Po. At sabi ko nga, ang salita ng ating Diyos ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa atin din, para sa lahat ng tao. Po, kaya sa tuwing magbabasa tayo, pwede natin ilagay yan sa sarili natin, na tayo yung mismong kinakausap, tayo yung nagbabasa, tayo yung kinakausap ng Diyos. At kapag nananalangin tayo, tayo ang kumakausap sa Diyos. Kaya ngayon, sa ating babasahin, ito po ang sinasabi sa iyo, sa akin, at sa lahat ng makakapakinig ng sharing kong ito, mga kapatid, ng video kong ito, tayo po ang kinakausap ngayon. So pakinggan po natin, ulitin ko lang, unang Pedro chapter 2 verse 1 to 3.
Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. No? Una, isang buhay na pag-asa sa chapter 1. Yung kasunod nun, paanyaya sa banal na pamumuhay. At ngayon nga, muli tayong pinapaalalahanan ng ating Diyos na kasi naanyayahan tayo sa banal na pamumuhay, di ba po? Kaya nga, sabi sa verse 1, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Lahat yan ay dapat na nating talikuran. Sabi ko rin kanina, yung pagiging magagalitin, maiinisin, matampuhin, aalisin na po natin dyan yung pagiging mayabang, madamot, sinungaling, lahat yan po ay dapat nating inaalis na dahil may buhay na tayo na maayos, kasiyasiya at buhay na banal. Amen po. At sabi po sa verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritu, o spiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ulitin ko lang, verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Para lumago tayo dun sa kaligtasan, kasi pag wala na po lahat sa ating buhay ang magagalitin, maiinisin, matatampuhin, mayabang, sinungaling, madamot, mapanlait, tapos yung sinabi dito sa atin ngayon, yung kasamaan, no? Sabi dito, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Pag wala na ang lahat ng yan, gaya nga tayo ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na, sabi dito, spiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kasi talagang maliligtas tayo kung wala ang lahat ng yan sa atin, yung pandaraya, pagkainggit, paninirang puri, di ba po, pagsisinungaling, magagalitin, mahiinisin, matampuhin, madamot, yung sinasabing mapangmata, di ba po, yung mapanglait, di ba? Pag wala na ang lahat ng yan sa atin, di ba po, lumalago tayo. Saan tayo lumalago? Sabi dito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Di ba, wala na kasing masamang ugali, wala nang masamang pag-iisip at pananalita. Even yung paningin, maayos na. Hindi, wala nang karumihan yung paningin natin sa ating kapwa. Di ba, lumalago na tayo. Saan? Sa kaligtasan. Lumalago na tayo sa kaligtasan. So, ligtas na tayo. Saan? Sa kapahamakan. Naliligtas tayo sa paggawa ng kasalanan. Yan po yung tinuturo sa atin. Kaya kung wala ka niyan, ang ganda po ng iyong pamumuhay. At ang tingin ng Diyos talaga sa iyo ay laging nandyan. No? Yun po ang napakagandang ginagawa talaga natin. Yun po ang ating gawin. Ihingin natin yan na tulong sa ating Diyos na mamuhay tayo ng maayos, kaaya-aya, ng kalugod-lugod sa Kanya, sa ating Ama na nasa langit. Yan po yung tinuturo niya. Wala na dapat ang lahat. Kung dati pala simangot ka, kahit may dumadaan dyan, kumapati na sa'yo, nakasimangot ka pa rin, dapat hindi na, naka-smile. Smile tayo kasi nagagalak tayo. Dahil alam natin na every time na tayo ay gagawa ng mabuti sa ating kapwa, nalulugod ang Diyos sa atin. Kahit na yung pag-smile mo lang, natutuwa ang Diyos yan. Kahit yung pagbigay mo lang ng isang basong tubig, sinabi yan, natutuwa ang Diyos dyan. Di ba po? Tama po yun yung pagpapakumbaba natin na nagsalita na ng hindi maganda, nasigawan na tayo, pero ikaw pa rin yung nagpapakumbaba. Nalulugod ang Diyos dyan, mga kapatid. Lugod na lugod ang Diyos sa mga ganyang klase ng tao. At dahil bilang mananampalataya, nakakilala ng lubusan sa Diyos, tumanggap sa Panginoong Hesus, nandyan ang mata ng Diyos palagi sa atin.
Ibig sabihin, lagi siya nakatingin. Laging nandyan yung kanyang protection sa atin. No? Kasi nga, sumusunod tayo sa Kanya. Kung ano man yung mga pinatanggal sa atin ng Diyos na masasama sa buhay natin, natutuwa ang Diyos. Kaya yun ang dapat nating sundin. Mamuhay ng maayos, ng tama, mabuti at kalugod-lugod sa ating Diyos. At sabi po sa verse 3, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Tatanungin natin, kailan? Hindi pa ba natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay para tayo mapalaya, mapatawad sa ating mga kasalanan? Kung hindi mo yan nararanasan na ikaw ay pinatawad, hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Di ba po? At saka yung paggising mo pa lang sa umaga, nararanasan na natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Di ba po? Yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Paggising mo, malakas ka, nakabangon ka ng maayos. Di ba po, nakainom ka ng isang basong tubig. Di ba po, nakapag-pray ka, nakaluhod ka, nagagawa mo pa rin yan kasi may lakas ka pa rin na nanggagaling sa Diyos. Natapos mo yung prayer mo, amen, salamat sa Diyos. Nakagawa ka sa bahay, kung ano man yung mga gagawin mo, o nakapasok ka ng trabaho o ng school, hindi ba yun pagpapala mula sa Diyos? Hindi ba yung kabutihan ng Diyos na safe ka, nakasakay, nakarating sa pupuntahan mo, maayos yung pagtatrabaho at pag-aaral at nakauwi ka ng safe, may dala ka pang pasalubong? Hindi pa ba kabutihan ng Diyos yun sa'yo? Di ba po? Pagdating sa bahay, may pagkain maayos at nakapagpahinga ka, nakatulog ka ng maayos, nagising ka na naman, ginising ka na naman ng Diyos. Hindi pa ba yun kabutihan? Hindi pa ba natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos sa atin? At itong oras na to, kinausap tayo ng Diyos, hindi pa ba yan kabutihan? Pinapaalalahanan tayo na maging mabuting tao tayo. Una sa Kanya, pangalawa sa ating kapwa. Hindi pa ba kabutihan mo ng Diyos? Hindi mo pa ba nararanasan? At kung ano man yung meron ka, hindi pa ba yan? Hindi ba yan kabutihan ng Diyos sa atin? Di ba po? Lahat yan galing sa Diyos. Lahat yan kabutihan ng Diyos sa atin. Isipin po natin yung mabuti. Hindi po tayo pwedeng magmalaki. Dapat alisin natin. Matalino kasi ako. May pera kasi ako. Mayaman kasi kami. Kanino galing? Diba po? Kahit pa sabihin natin sa kanununuan at sila'y mayaman, galing pa rin yan sa Diyos. Lahat yan. Wala naman tayong pinanganak ka ba na may ginto ka, ng dala-dala? Para paglaki mo, ibebenta mo yun at makakapagpatayo ka ng bahay, makakabili ka ng kotse, makakabili ka ng cellphone. Yun ba yun pagkapanganak natin? Hindi. Wala tayong dala. Hubad nga tayong ipinanganak dito sa mundo eh. Kaya wala tayong dala-dala. Si Lord ang lahat na nagbigay. Binigyan ka ng talino para magawa mo yan. Binigyan ka ng kalakasan para magawa mo yan. Binigyan ka ng kaligtasan, safe protection. No? Yung safetyness, yung protection galing sa Diyos para magtagumpay ka. Hindi ba yan kabutihan ng Diyos sa atin? Di ba po? Lahat yan. At kung sasabihin mo na eto ang pagkain ko lang, minsan ganyan eh, tuyo, sausaw lang sa suka tapos kanin, hindi pa ba pagkain niya? Lahat galing sa Diyos. Lahat kabutihan ng Diyos sa atin yan. Kaya lagi natin dapat yan ipagpasalamat sa Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Dapat pinagpapasalamat yan. Dapat pinagpapasalamat yan sa Diyos. At alam nyo ba, pag marunong ka magpasalamat sa Diyos, oras-oras, maya't maya, ano man yung natatanggap mo, nagpapasalamat ka sa Diyos, alam mo ba, na mas lalo kang pagpapalain ng ating Diyos. Mas lalong nandyan yung protection, yung guidance ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, pag marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Yan po yung tinuturo sa atin.
Yan po yung sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayon. No? Meron tayong Panginoong Hesus na ibinigay, inalay yung buhay. Kaya ngayon, eto pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Malakas pa rin tayo. Pinagpapala pa rin tayo. Kaya gawin naman natin yung inuutos ng ating Diyos. Ngayong umagang ito, na alisin na. No? Kaya nga talikuran na ninyo ang pandaraya, pagkukunwari, pagkaingkit, at paninirang puri. Lahat yan. Kalimutan. Hindi mamaya, lalaitin ko yung mamaya. Kasi mayabang, no? Hindi tayo gaganti. Kung ano man yung ginawa sa atin hindi maganda, hindi tayo gaganti. Isumbong natin yan sa Diyos at siya ang bahala. May Diyos. Lagi natin isipin may Diyos. May Diyos. May Diyos na buhay. May Panginoong Hesus na muling nabuhay. At mayroong Holy Spirit na pwede nating kausapin, hingan ng tulong para siya ang magsasabi sa ating Diyos, sa ating mga kahilingan. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Naniniwala ako, marami tayong natutunan. Marami na naman tayong may i-apply sa ating buhay. Lahat ng pangit alisin na natin. At lahat ng maganda na tinuturo sa atin ng Diyos, yan ang gamitin natin habang tayo ay nabubuhay. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Kinausap niya tayo. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos. At muli tayo mananalangin mga kapatid. Pagpapasalamat natin ito na tayo narinig. Na tayo'y maririnig ng Diyos sa ating ipapanalangin ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba. Ama, maraming salamat sa itinuro mo na naman sa amin. Salamat at kinausap mo na naman kami. Dalangin namin na lahat nga yan ay mawala sa amin yung paninirang puri, pagkaingkit, sinungaling, pagkamayabang, yung pagiging mainisin, matampuhin, magagalitin, palasigaw, palamura, Lord. Alisin mo na po ito sa amin upang maranasan namin ang patuloy mong kabutihan, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat sa paalala mo sa amin. Dalangin ko maging mabuting tao nga po kami. Una para sa inyo at sa aming kapwa, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo po kaming pabayaan magkasala pa. Makasunod kami sa lahat ng iyong pinag-uusos sa amin, Lord. At patuloy namin maihayag, maibahagi ang iyong mga sinasabi sa amin araw-araw, Lord, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, kasipagan at karunungan, Lord, upang patuloy kaming maghayag ng iyong salita, upang maraming tao rin ang maligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ama, dalangin ko rin na lahat ng aming mga mahal sa buhay, iyong pagpalain. Lahat ng nagtitiwala at umaasa sa inyo, Lord God, pagpalain mo po sila. Ingatan, gabayan at proteksyonan. Bigyan ng kanilang pangangailangan everyday sa buhay at laging palakasin ang kanilang mga katawan at huwag mo po nawang pabayaang magkasakit ang bawat tapat na tao sa inyo, Lord God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Protect us, O God. Guide us, O God. Help us, O God, sa aming pangangailangan. Maging maayos, masaya, payapa ang bawat buhay ng taong nagtitiwala sa inyo, umaasa at tapat sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat po, Lord, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin, dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod. At maraming salamat, Lord, dahil ngayong umagang ito may maganda kang gagawin na naman sa aming mga buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, salamat po, salamat po. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. Salamat po, salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus
at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos dahil tagumpay natin ay sunod-sunod. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.